Huwag mong isiping naging prinsesa ka na dahil lang suot mo ang puting bestidong yan, Andrea. Mananatili kang isang pulubi na pinulot lang namin sa kalsada. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang talim ng balisong na humiwa sa masayang ingay ng reception hall. Kasunod nito ay ang marahas na paggalaw ng kanyang kamay. Ang mainit na kape mula sa mamahaling porselanang tasa ay tumalsik. Tila isang madilim na sumpa na lumipad sa hangin bago ito tuluyang humalik sa pisngi ni Andrea. Ramdam ni Andrea ang mabilis na paggapang ng nakapapapasong likido sa kanyang balat. Ang init ay dumaan sa kanyang pisngi, pumatak sa kanyang leeg, at tuluyang nanalantay sa dibdib ng kanyang mamahaling wedding gown. Ngunit mas matindi ang hapdi na nagmumula sa loob ng kanyang dibdib, isang uri ng kirot na hindi kayang gamutin ng anumang lunas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mata sa loob ng Grand Ballroom ay nakatuon sa kanya. Ang mga mayayamang panauhin, ang mga negosyanteng dati ay kinakamayan siya ng may paggalang, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at awa. Ang puting tela ng kanyang damit, na maingat na pinili at binayaran ng sarili niyang pinaghirapang pera sa ilalim ng isang lihim na pangalan, ay unti-unting nilalamon ng mantsa ng kape. Ang masakit pa rito, ang kamay ni Andrea ay nananatiling nakaangat. Bit-bit ang isang maliit na regalo para sa kanyang biyenan, isang antigong medalyon na alam niyang matagal nang hinahangad ng matanda. Ginawa niya ang lahat. Sinunod niya ang bawat tradisyon. Yumuko siya para magmano bilang tanda ng paggalang. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang paglapastangan sa kanyang dangal sa harap ng maraming tao. Napatingin si Andrea kay Marco. Ang lalaking nangako sa harap ng altar, ilang oras pa lamang ang nakalilipas na poprotektahan siya sa lahat ng dako. Inasahan niya ang isang kamay na aakay sa kanya, isang boses na magtatanggol sa kanya. Ngunit nakita niya si Marco na mabilis na humakbang paatras. Ang kanyang bagong asawa ay abala sa pagpagpag ng kanyang sariling manggas. Takot na mantsahan ng kape ang kanyang mamahaling suit. "Mom, look at my suit! It's bespoke!" Ang tanging nasabi ni Marco, habang ang tingin niya kay Andrea ay puno ng panunumbat, na tila ba kasalanan pa ni Andrea kung bakit nagalit ang kanyang ina. Walang imik si Andrea. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Ang bawat patak ng kape na nahuhulog mula sa kanyang baba patungo sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na naghuhudyat ng pagtatapos ng kanyang pasensya. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Tumingin siya sa paligid ng ballroom. Ito ang pamilyang iniligtas niya mula sa bangkarote ng palihim. Siya ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ang kumpanya ng mga De Salva. Siya ang nagbayad sa lahat ng marangyang dekorasyong ito, sa pagkain kinakain ng mga bisita at maging sa alak na iniinom ni Doña Consolacion. Ngunit sa paningin nila, siya ay nananatiling ang ulilang batang walang pinag-aralan na pumasok sa kanilang pamilya para lamang sa pera. "Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Ayusin mo ang sarili mo. Nakakahiya ka. You look like a mess, Andrea. Huwag mong ipakita sa mga bisita ko ang pagmumukha mong parang basahan." Dagdag pa ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay puno ng puot at pagmamaliit. Dahan-dahang ibinaba ni Andrea ang kanyang kamay. Ang maliit na kahon ng regalo ay binitawan niya at ito ay nahulog sa basang sahig, nabalot ng putik at mantsa. Sa loob ng kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala ng mga gabi kung kailan hindi siya natutulog para lamang ayusin ang mga account ng kumpanya ni Marco. Ang mga sakripisyong ginawa niya para lamang maging karapat-dapat sa paningin ng mga taong ito. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay nagsisimulang maging pamamanhid. Ang init ng kape ay naglaho na, pinalitan ng isang malamig
at matalim na desisyon na nabuo sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niyang muli si Marco, na ngayon ay nakikipagtawanan na sa isang kaibigan. Tila ba walang nangyaring kahiya-hiya sa kanyang asawa. Sa gitna ng karangyaan ng ballroom, sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na nagbibigay ng mapanlinlang na liwanag, naramdaman ni Andrea ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang bawat hibla ng pagmamahal na itinanim niya para kay Marco ay tila nalanta sa isang saglit. Ang katahimikan ni Andrea ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na unos. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa gilid ng kanyang wedding gown. Pinipiga ang tela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa kanyang pandinig, ang boses ng kanyang namayapang lolo ay tila bumubulong. Nagpapaalala sa kanya na ang tunay na ginto ay hindi nasisira ng apoy, kundi lalong tumitibay. Isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang diwa. Isang kaisipang hindi na niya kayang itago sa ilalim ng kanyang pagiging maawain. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dugo para lamang busugin ang inyong mga gahamang sikmura, at hanggang kailan ko kailangang tawaging pamilya ang mga taong mas masahol pa sa kaaway? Nanatiling nakatayo si Andrea, mag-isa sa gitna ng maraming tao, habang ang bakas ng pulang paso sa kanyang pisngi ay nagsisimulang mamaga. Tila isang selyo ng bagong simula na isinulat sa pamamagitan ng sakit. Ang bawat hakbang ko palayo sa marangyang ballroom na yon ay tila paghila ng mga kalawangin na pako mula sa aking puso. Hindi ang paso sa aking pisngi ang pinakamasakit, kundi ang katotohanang ibinigay ko, ang lahat sa mga taong walang ibang alam, kundi kumuha at kumuha hanggang sa wala nang matira sa akin. Sa labas ng hotel, ang langit ay tila nakikiramay. Ang mga butil ng ulan ay mabilis na humahalik sa semento, lumilikha ng malamig na sulyap sa paligid, habang ang hangin ay nanunuot sa basang tela ng aking wedding gown. Wala akong balabal, wala akong payong. Ang puting bestida na dapat ay simbolo ng bagong simula ay nakadikit sa aking katawan, mabigat at puno ng mantsa ng kape. Tila isang basahang itinapon pagkatapos gamitin. Sumakay ako sa isang lumang taxi na dumaan. Ang driver ay tumingin sa akin sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at habag. Siguro ay iniisip niya na ako ay isang runaway bride. Kung alam lang niya na hindi ako tumatakas mula sa kasal, kundi tumatakas ako mula sa isang bilangguang binuo ko mismo para sa aking sarili. "Ma'am, ayos lang ho ba kayo? May sugat ho kayo sa mukha?" Malumanay na tanong ng driver. Hinawakan ko ang aking pisngi. Ang balat ay mahapdi at nagsisimulang kumirot ng malalim, ngunit ngumiti ako ng bahagya. "Ayos lang ho ako, Manong. Ngayon lang ako naging ganito kaayos." Binuksan ko ang aking maliit na pitaka at kinuha ang isang lumang susi. Hindi ito susi sa bahay ng mga De Salva. Ito ay susi sa isang penthouse sa Bonifacio Global City na matagal ko nang hindi binibisita. Doon, sa loob ng isang ligtas na vault, nakatago ang tunay na pagkatao ni Andrea. Hindi ang ulilang kinalingan ng mga De Salva, kundi ang babaeng nagmamay-ari ng kalahati ng mga barkong naglalayag sa karagatan ng Pilipinas. Habang umaandar ang sasakyan, bumalik ang aking alaala kay Lolo Vicente. Siya ang tanging De Salva na may ginto sa puso. Noong mamatay siya 5 taon na, ang nakalilipas, iniwan niya sa akin ang isang huling habilin. "Andrea, huwag mong hahayaan na ubusin ka nila. Ang pamilya ko ay parang mga anay. Sisirain nila ang haligi ng anumang bahay na kanilang tinitirhan." Noon, akala ko ay nagkakamali ang matanda. Akala ko ay mababago ng pagmamahal ko si Marco. Naniniwala ako na kung magpapakumbaba ako, kung magsisilbi ako, kung ibibigay ko ang aking yaman ng palihim para isalba ang kanilang kumpanya, ay mamahalin din nila ako. Tanga!
Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na naglalabo dahil sa ulan. Napakasama mong tanga, Andrea. Pagdating sa penthouse, ang katahimikan ng silid ay yumakap sa akin. Dito, ang bawat gamit ay mamahalin. Ang bawat sulok ay payapa. Inalis ko ang aking wedding gown at hinayaan itong mahulog sa sahig na parang isang balat ng ahas na aking hinubad. Tumayo ako sa harap ng salamin. Ang pulang marka sa aking mukha ay tila isang mapa ng aking pagdurusa. Kinuha ko ang aking laptop at binuksan ang isang naka-encrypt na file. Sa screen, lumabas ang mga real-time data ng DeSalva Shipping Lines. Ang kanilang operasyon ay tila isang pasyenteng naka-life support at ako ang makinang nagbibigay sa kanila ng hangin. Sa loob ng 3 taon, dinaloy ko ang milyon-milyong piso mula sa aking personal na pondo tungo sa kanilang mga bank account sa ilalim ng pangalan ng isang pekeng investment firm, ang Vanguard Holdings. Ang bawat pirma ni Marco sa mga kontrata, ang bawat bagong kotseng binili ni Doña Consolacion, at ang bawat alahas na ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan, lahat ng yon ay galing sa pawis ko. Kinuha ko ang aking telepono at dinial ang numero ng aking Chief of Finance, si Sofia. Ang tawag ay sinagot sa 2 ring. "Sofia, it's me." Ang boses ko ay malamig, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Ma'am Andrea, is something wrong?" "Akala ko ho ay nasa reception kayo ngayon." Bakas ang pag-aalala sa boses ni Sofia. "Tapos na ang reception, Sofia, at tapos na rin ang kawanggawa ko sa mga DeSalva. I want you to pull out all the investments from Vanguard Holdings effective immediately. Freeze all the operational funds we are funneling to DeSalva Shipping. Now." Narinig ko ang mahabang katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Sofia. "Ma'am, kapag ginawa natin iyan, babagsak ang kumpanya nila sa loob ng 48 oras. Magdedeklara sila ng bankruptcy." Tumingin ako sa salamin, direkta sa aking sariling mga mata, na ngayon ay wala ng bakas ng luha. Tanging apoy na lamang ng determinasyon. "Hayaan mo silang bumagsak, Sofia. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang hukay na hinukay nila para sa sarili nila. At isa pa, tawagan mo ang bangko. Ipasara mo ang lahat ng credit cards na nasa ilalim ng pangalan ni Marco at Consolacion na nakakabit sa account ko." "Masusunod po, ma'am." Pagkababa ko ng telepono, dinala ako ng aking mga paa sa balkonahe. Ang ulan ay tumitila na, ngunit ang dilim ay nananatiling makapal. Sa kabilang dako ng lungsod, alam kong nagsasaya pa rin ang mga DeSalva. Iniisip na sa wakas ay napaalis na nila ang basura sa kanilang buhay. Hindi nila alam, ang basurang itinapon nila ay ang mismong pundasyong nagpapatayo sa kanilang palasyo. Huminga ako ng malalim, nilala sa pangsariwang hangin na tila ba ngayon ko lang ulit nagawa sa loob ng maraming taon. Ang sakit sa aking pisngi ay naging isang paalala na ang bawat sugat ay may kapalit na lakas. Ngunit sa gitna ng aking paghihiganti, isang bigat ang nananatili sa aking dibdib. Paano ko sasabihin sa mundo na ang babaeng binaliwala nila ay ang babaeng sisira sa kanila? At higit sa lahat, kakayanin ko bang harapin ang mga alaala ni Lolo Vicente kapag nakita ko ng durog ang pamilyang sinubukan niyang protektahan? Biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Marco. Binuksan ko ito nang may nanginginig na mga daliri. "Nasaan ka? Ang kapal ng mukha mong iwanan kami rito sa gitna ng party. Ang daming nagtatanong. Umuwi ka rito ngayon din at maglinis ka ng kalat mo, Andrea. At huwag mong kalimutang magdala ng pera. Kailangang bayaran ang overtime ng catering." Napakapit ako sa rehas ng balkonahe. Ang galit na kanina ay apoy na ngayon ay naging yelo na nanunuot sa aking mga kalamnan. Hindi pa nila alam. Hindi pa nila nararamdaman ang simula ng kanilang katapusan.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi habang binubura ko ang kanyang mensahe ng walang sagot. Sa aking isipan, nakikita ko na ang mukha ni Marco kapag sinubukan niyang iswipe ang kanyang card bukas ng umaga at marinig ang salitang declined. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang lihim pa akong hindi na ilalabas. Isang lihim na kahit si Lolo Vicente ay hindi alam. At ang lihim na iyon, ang siyang magiging huling pako sa kabaong ng mga De Salva. Anong gagawin ni Marco kapag nalaman niyang hindi lang pera ang kinuha ko sa kanya, kundi ang mismong pangalang ipinagmamalaki niya ay isang malaking kasinungalingan? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng mansyon ng mga De Salva ay tila isang malupit na biro. Ito ang unang umaga matapos ang kasal. Ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay hindi puno ng tamis, ng pulot-pukyutan, kundi ng amoy ng luma at mapait na kape na tila nagpapaalala sa naganap na kahihiyan kagabi. "Andrea, nasaan na ang kape ko? Kanina pa ako gising." Ang sigaw ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw mula sa dining hall patungo sa kusina. Nakasanayan na niyang sa oras na ito, ang kanyang manugang ay abala na sa paghahanda ng kanyang espesyal na almusal, nakatayo ng may pagpapakumbaba at handang tanggapin ang anumang sermon. Ngunit walang sumagot. Tanging ang tiktak ng antigong orasan sa dingding ang maririnig, na tila binibilang ang bawat segundo ng kanilang nagbabadyang pagbagsak. Lumabas si Marco mula sa kanyang silid. Hawak ang kanyang ulo, na tila puputok dahil sa sobrang pag-inom kagabi. "Mom, stop shouting. Wala pa ba si Andrea? I need my breakfast. At kailangan kong bayaran ng balanse sa catering kaninang madaling araw. Hindi ko pa sila naasikaso dahil sa gulo kagabi." Ang babaeng iyon, pagkatapos niya tayong hiyain sa harap ng mga bisita, may gana pa siyang mag-inarte at hindi magpakita. Bulyaw ng matanda, habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuang gawa sa inukit na nara. Hayaan mo siya. Kapag nagutom ang isang pulubi, kusa ring babalik iyan at hihingi ng tawad sa atin. Kinuha ni Marco ang kanyang mamahaling leather wallet at inilabas ang kanyang itim na credit card. "I'll just call the catering manager. Papaswipe ko na lang ang card ko para matapos na ito. They've been calling me since 6:00 ng umaga." Tinawagan ni Marco ang manager habang nakasandal sa lamesa, ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Nang sumagot ang kabilang linya, hindi man lang siya bumati. "This is Marco De Salva. I-process niyo na ang payment para sa balance. Use the card on file." Nanatiling tahimik si Marco habang naghihintay. Ngunit ang kanyang mukha ay uunti-unting nagbago. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagtataka. "What do you mean declined? Subukan mo ulit. Baka sira ang terminal nyo. De Salva ang kausap mo, hindi kami nauubusan ng pondo." Sa kabilang linya, tila may sinabi ang manager na lalong nagpasingkit sa mga mata ni Marco. "Impossible! Subukan mo ang kabilang card ko." Muling lumipas ang ilang minuto nang nakabibinging katahimikan. Sa tabi niya, si Doña Consolacion ay nagsimula ng kabahan, bagaman pilit niyang itinatago ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang mamahaling singsing. "Marco, anong nangyayari?" tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay may bahid na ng panginginig. Ibinaba ni Marco ang telepono nang hindi man lang nagpapaalam sa kausap. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. "Declined lahat, ma'am," sabi ng manager. "Insufficient funds daw ang lumalabas sa lahat ng accounts ko. Pati ang corporate account ng De Salva Shipping ayaw gumana. Baka nagkaroon lang ng system error sa bangko. Tawagan mo ang manager ng bangko natin, si Mr. Lim. Sabihin mo ayusin nila ito bago ako magalit." Utos ni Doña Consolacion, bagaman ang kanyang mukha ay kasing puti na ng telang nakatakip sa lamesa. Hindi pa man nakakatawag si Marco, ay biglang tumunog ang telepono sa loob ng mansyon. Isang matinis at tuloy-tuloy na tunog na tila nagbabadya ng masamang balita. Sinagot ito ng kanilang kasambahay na si Manang Rosa, na agad ding lumapit sa kanila
nang may takot sa mga mata. Senyora, si Mr. Lim po mula sa bangko. Importante daw po. Agad na inagaw ni Marco ang telepono. Hello, Mr. Lim. Anong kalokohan ito? Bakit hindi ko magamit ang mga cards ko? Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang dati at mapunuring boses ng isang bank manager na laging yumuyuko sa kanila. Ngayon, ang boses nito ay formal, malamig, at tila may dalang hatol ng kamatayan. Mr. De Salva, tumatawag ako para ipaalam na ang Vanguard Holdings, ang inyong pangunahing investor at credit guarantor, ay formal nang nag-withdraw ng lahat ng kanilang suporta sa inyong pamilya at sa inyong kumpanya. Kasabay nito, ang lahat ng inyong personal na accounts na nakadikit sa kanilang pondo ay na-freeze na dahil sa utang na hindi nabayaran. Vanguard Holdings? Sino ba ang may-ari niyan? Pwede ba natin silang makausap? Magbabayad kami. Bigyan lang nila kami ng konting oras. Halos magmakaawa na ang boses ni Marco. Hindi ko po alam kung sino ang nasa likod ng kumpanyang yon, Mr. De Salva. Ang tanging instruksyon lang nila ay itigil ang lahat ng daloy ng pera sa inyo. At may isa pa, ang mansyong tinitirhan ninyo ngayon ay nakasangla rin sa kanila bilang collateral sa huling loan ninyo noong nakaraang buwan. Dahil nag-default na kayo, may mga tao na pupunta riyan para simulan ang inventory ng mga kagamitan. Napaupo si Marco sa sahig. Ang telepono ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang mahinang tunog sa carpet. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakahawak sa kanyang dibdib, tila kinakapos ng hininga. Ma'am, wala na. Wala na tayong pera. Pati ang bahay na ito, kukunin na nila. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalang pag-asa. Hindi maaari. Hindi tayo pwedeng maging mahirap. Marco, gumawa ka ng paraan. Hanapin mo si Andrea. Siguradong may itinago siyang pera mula sa allowance na ibinibigay natin sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit siya umalis. Ninakawan niya tayo. Sigaw ni Doña Consolacion. Pilit pa ring isinisisi sa iba ang sarili nilang pagkakamali. Ngunit habang nagsisigawan ang mag-ina sa loob ng marangyang mansyon na unti-unti nang nagiging isang malamig na kabaong, hindi nila alam na sa labas ng kanilang gate, isang itim na sasakyan ang nakatigil. Sa loob ng sasakyang yon nakaupo si Andrea. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng malaking sunglasses, ngunit ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapait na ngiti. Pinapanood niya ang mga tauhan ng bangko na bumababa mula sa isang van, bit-bit ang mga dokumentong magpapabago sa buhay ng mga De Salva magpakailanman. Kinuha ni Andrea ang isang maliit na kwintas mula sa kanyang bulsa, ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Lolo Vicente bago ito mamatay. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang metal sa kanyang palad. Ito pa lang ang simula, Lolo. Ibabalik ko sa kanila ang bawat patak ng kape na ipinalunok nila sa akin. Bulong ni Andrea sa hangin. Isang kaisipan ang biglang pumasok sa diwa ni Andrea habang nakikita niyang lumalabas si Marco mula sa pinto. Mukhang desperado at gusot ang damit. Isang lihim na tanging siya lang ang nakakaalam, ang tila gustong kumawala sa kanyang mga labi. Paano kaya tatanggapin ni Marco ang katotohanan na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay hindi naman talaga pag-aari ng tatay niya, kundi isang regalong ipinangalan sa akin ni Lolo Vicente bago pa man kami ikasal? Ang ingay ng mga sapatos na naglalakad sa loob ng mansyon ay tila mga martilyo na pumupukpok sa bawat hibla ng dangal ni Doña Consolacion. Ang mga lalaking nakauniforme, bit-bit ang mga clipboard at mga pulang sticker, ay walang pakundangan na gumagala sa bawat sulok ng bahay na itinuring niyang kaharian sa loob ng ilang dekada. Ang bawat piraso ng muebles na itinatangi niya, ang Italian sofa, ang kristal na chandelier, maging ang mga antigong florera, ay isa-isang nilalagyan ng marka ng pag-aari ng bangko. Huwag ninyong hawakan yan. Alam niyo ba
kung magkano ang halaga ng bawat gamit na yan? Higit pa yan sa pinagsama-samang sahod ninyo sa buong buhay nyo. Ang sigaw ni Doña Consolacion habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang Hermes na bag na tila ba ito ang kanyang huling lifeline. Ngunit ang mga tauhan ng bangko ay hindi man lang tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay kasing lamig ng semento. Tanging ang tunog ng kanilang mga ballpen na kumakamot sa papel ang maririnig. Para sa kanila, ang mansyong ito ay hindi na tahanan ng mga De Salva, kundi isa na lamang listahan ng mga asset na kailangang bawiin. Ma'am, stop it! Wala na tayong magagawa. Sabi ni Attorney Santos, kailangan nating lisanin ang mansyon bago lumubog ang araw. Bulong ni Marco habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at kahihiyan. Tumingin ang matanda sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ito ay dahil sa babaeng iyon. Iyan ang napala natin sa pagpapasok ng isang salot sa pamilyang ito. Andrea brought a curse into this house, Marco. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Ang mga taong galing sa kanal din ang uwi. Sinira niya ang swerte natin. Ang bawat salita ni Doña Consolacion ay punong-puno ng kamandag. Isang paraan ng pagtatakip sa sarili niyang takot. Hanggang sa huling sandali, hindi niya magawang tanggapin na ang sarili nilang kasakiman at maling pamamalakad ang tunay na dahilan ng kanilang paglubog. Para sa kanya, mas madaling sisihin ang isang ulilang itinuring nilang alipin kaysa harapin ang katotohanang sila ay nagkamali. If she didn't leave, we could have used her as a scapegoat for the financial audit. Ngayon, kanino natin ipapasa ang lahat ng utang na ito? She was supposed to be our shield. Patuloy ng matanda habang pilit na isinisiksik ang kanyang mga mamahaling alahas sa loob ng kanyang bag. Napaawang ang labi ni Marco. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sariling konsensya, bagaman mabilis din niya itong iwinaksi. I tried calling her 100 times today, Mom. She blocked me. Lahat ng social media accounts niya deactivated. Para siyang bula na biglang naglaho. Of course, she's hiding. Takot siyang harapin ang gulo na iniwan niya. Ang asik ni Doña Consolacion. Hayaan mo siya. Kapag nahanap ko ang babaeng iyan, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niya. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang kinabukasan ng pamilyang ito. Lumipas ang mga oras na tila ba bawat minuto ay isang pahirap. Nang dumating ang 5:00 ng hapon, ang huling truck ng bangko ay umalis na. Dala ang lahat ng mararangyang gamit na dating nagbibigay ng ilusyon ng kapangyarihan sa mga De Salva. Nakatayo ang mag-ina sa labas ng kanilang gate, bit-bit lamang ang iilang maleta na naglalaman ng kanilang mga damit at personal na gamit. Ang kapaligiran ay tahimik, ngunit para sa kanila, ang katahimikang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ang mga kapitbahay nilang dati ay yumuyuko sa kanila ay ngayon ay nakadungaw sa mga bintana. May mga ngiting mapanukso at mga bulong-bulungang hindi na kailangang marinig para maintindihan. Dinala sila ng isang lumang sasakyan sa isang maliit at madilim na apartment sa isang masikip na distrito sa Manila. Isang lugar na dati ay hindi man lang nila titingnan sa mapa. Habang umaakyat sila sa makipot at mabahong hagdanan, ramdam ni Marco ang init ng singaw mula sa mga kalapit na bahay. Ang amoy ng piniritong isda at kanal ay nanunuot sa kanyang ilong, malayo sa bango ng lavender na dati ay bumabalot sa kanyang silid. Dito tayo titira. This is a pigsty. Marco, I cannot live in this place. Ang histerikong sigaw ni Doña Consolacion nang buksan nila ang pinto ng maliit na unit. Ang pintura ay nagbabakbak at ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilya na kumukurap-kurap sa gitna ng kisame. Wala na tayong ibang mapupuntahan, Ma'am. Ito lang ang natitirang pera sa bulsa ko. We have to survive until I find a new investor. Ang sagot ni Marco.
Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling madurog. Naupo ang matanda sa isang lumang silya. Ang kanyang Hermes na bag ay nakapatong sa kanyang kandungan. Tila ba ito na lamang ang natitirang piraso ng kanyang lumang buhay. Sa kabila ng dumi ng paligid, ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pagmamataas at puot. Habang ang mag-ina ay nalulunod sa kanilang bagong realidad, si Marco ay lumapit sa bintana na may rehas na kalawangin. Sa labas, nakita niya ang isang bata na naglalaro sa ulan. Masaya at walang pakialam. Bigla niyang naalala si Andrea, ang paraan ng pag-aalaga nito sa kanya, ang mga gabing hinahilot nito, ang kanyang balikat, pagkatapos ng trabaho, at ang mga ngiting dati ay binaliwala niya. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso, ngunit agad din itong napalitan ng galit nang makita niya ang isang lumang sobre na nakasingit sa kanyang bulsa. Ito ang sobreng ibinigay sa kanya ni Attorney Santos kanina bago sila umalis sa mansyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang piraso ng papel, isang dokumento na may lagda ni Lolo Vicente. Habang binabasa ni Marco ang mga nakasulat, ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang hininga ay tila huminto. Ang kumpanyang inaakala niyang sa kanya, ang kumpanyang ipinaglaban niya, ay may isang kondisyon sa ilalim ng testamento ng kanyang lolo. Isang kondisyon na hindi niya binasa ng maayos dahil sa sobrang kumpiyansa. What is it, Marco? Ano ang nakasulat dyan? Tanong ni Doña Consolacion nang mapansin ang pamumutla ng kanyang anak. Napalunok si Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagtataka. Mom, sabi rito, if the company faces a takeover or bankruptcy, ang lahat ng shares at assets ay automatikong lilipat sa pangalan ng asawa ko. At dahil kasal na kami ni Andrea bago mangyari ito, ibig mong sabihin ang lahat ng pag-aari natin ay nasa ilalim na ngayon ng pangalan ng pulubing iyon? Ang sigaw ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi na sumagot si Marco. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliit na logo sa ibaba ng dokumento. Ang logo ng Vanguard Holdings. Isang malamig na katotohanan ang unti-unting gumagapang sa kanyang isipan. Isang katotohanang mas talamak pa kaysa sa anumang bangungot. Sino ba talaga si Andrea? At bakit tila ba bawat hakbang na ginagawa namin ay bahagi na ng isang planong matagal na niyang inihanda? Hindi lang pera ang ninakaw sa atin ni Andrea, pati ang dangal natin ay kinuha niya. Niloko tayo ng lolo mo, Marco. Isang sabwatan ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay pumapalahaw sa loob ng maliit at madilim na apartment. Tila isang sugatang hayop na pilit na kumakawala sa rehas. Habang ang mag-ina ay nalulunod sa sarili nilang puot, malayo sa ingay ng syudad, nakatayo si Andrea sa harap ng isang payapa at malinis na puntod. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa marmol na may nakaukit na pangalan, Vicente de Salva. Walang marangyang bulaklak, walang maraming bisita. Tanging si Andrea lang. Suot ang isang simpleng puting bestida habang maingat na pinupunasan ng alikabok sa ibabaw ng nitsog gamit ang isang malinis na panyo. Ang bawat kuskos ng kanyang kamay ay tila isang pag-aalay. Dito, sa harap ng tanging tao na tunay na nagpahalaga sa kanya, hinahayaan ni Andrea na pumatak ang isang butil ng luha. Hindi ito luha ng panghihinayang, kundi luha ng pagpapakawala. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay tila kumikirot sa ilalim ng init ng araw, isang paalala ng huling ugnayan niya sa pamilyang binuo niya sa loob ng isang kasinungalingan. Lolo, ginawa ko ang lahat. Bulong ni Andrea, ang kanyang boses ay halos hangin na lamang. Pinrotektahan ko sila dahil sa'yo. Pero tama ka. Ang mga anay, hindi tumitigil hanggat hindi gumuho ang buong bahay. Ngayon,
Kailangan ko nang itayo ang sarili kong tahanan. Napatigil ang kanyang pagbulong nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa damuhan. Dahan-dahang lumingon si Andrea at nakita ang isang lalaking nakasuot ng formal na coat. May dalang isang pumpon ng puting liryo. Ang mukha nito ay kalmado. May mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Siya si Dr. Gabriel, ang doktor na matagal nang nag-aalaga sa kalusugan ni Lolo Vicente at ang tanging nakakaalam sa lihim na suportang ibinibigay ni Andrea sa foundation ng mga ulila. Kailangan ng lunas ng sugat na yan, Andrea. Hindi sapat ang oras para patuyuin ang paso na hindi ginagamot. Malumanay na sabi ni Gabriel habang papalapit. Hindi siya tumingin sa mamahaling alahas ni Andrea, kundi sa bakas ng pamamaga sa kanyang pisngi. Napaiwas ng tingin si Andrea, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang buhok. Ayos lang ako, Dok. May mga sugat na mas mainam na makita para hindi makalimutan ang dahilan. Ngumiti ng bahagya si Gabriel, isang ngiting puno ng pag-unawa. Ang peklat ay tanda ng tagumpay sa laban, hindi ng pagkatalo. Pero huwag mong hayaang ang puot ang maging gamot mo. Lolo Vicente wouldn't want that for you. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng sementeryo ay muling nabasag. Isang sasakyang humaharurot ang tumigil sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Marco. Gusot ang polo at may mga matang tila hindi natulog ng ilang gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at galit nang makita niya si Andrea na may kasamang ibang lalaki. Andrea! Ang sigaw ni Marco habang patakbong lumalapit. Kaya ka pala nagtatago rito. Kasama mo na naman ang kung sino-sinong lalaki habang kami ni Mama ay naghihirap sa gitna ng dumi. Hinarangan ni Gabriel si Marco, ngunit hinawakan ni Andrea ang braso ng doktor para pigilan ito. Humarap siya kay Marco nang may kalmado at matigas na paninindigan. Ang Andrea na laging yumuyuko ay wala na. Ang nakatayo sa harap ni Marco ay ang babaeng nagmamay-ari na ng kanyang kapalaran. Hindi ako nagtatago, Marco. Narito ako sa harap ng lolo mo para magpaalam sa huling pagkakataon. Malamig na sagot ni Andrea. Ibinato ni Marco ang isang expander folder sa paanan ni Andrea. Pirmahan mo ito. Alam ko na ang ginawa niyo ni Lolo. Ang lahat ng assets ng kumpanya ay nasa pangalan mo. Pirmahan mo ang waiver na ito at ibalik mo sa amin ang para sa amin. Wala kang karapatan sa yaman ng mga De Salva. Tiningnan ni Andrea ang folder sa damuhan. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Para sa inyo, Marco, ang bawat sentimong ginamit nyo sa loob ng 3 taon ay galing sa Vanguard Holdings. At ang Vanguard Holdings ay ako. Hindi mo kailanman pag-aari ang yaman na ipinagmamalaki mo. Pinahiram ko lang yun sa'yo, pero sinayang mo sa pamamagitan ng panlalait sa akin. Napalunok si Marco. Ang kanyang mukha ay nagpalit-palit ng kulay mula sa pula patungong puti. Niloko mo ako. Minahal mo ba talaga ako o plano mo lang kaming pabagsakin? Ngumiti si Andrea ng mapait. Minahal kita nang higit pa sa sarili ko, Marco. Pero ang pagmamahal na walang rerespeto ay parang lason. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pero ang isinukli mo sa akin ay kape sa mukha at kahihiyan sa harap ng maraming tao. Ngayon, tikman mo ang buhay na palagi mong ipinamumukha sa akin. Ang buhay na walang kahit ano, kundi ang sarili mong pangalan na wala na ring halaga. Tinalikuran ni Andrea si Marco. Ngunit bago siya tuluyang humakbang palayo, narinig niya ang boses ni Marco na puno ng panunumbat. Akala mo ba matatakasan mo kami? Hahanapin ka ni Mama. Hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka nabubulok sa kulungan. Huminto si Andrea, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa kanyang pisngi. Ramdam ang tibok ng kanyang sugat. Sa kanyang isipan, isang bagong plano ang nagsisimulang mabuo. Isang plano na hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa paglalantad sa tunay na baho ng pamilyang De Salva na matagal na nilang itinatago sa likod ng kanilang mga maskara.
Anong gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang dokumentong hawak niya ay hindi lang waiver, kundi ang ebidensya ng lahat ng ilegal na transaksyong ginawa niya na ako lang ang tanging makakapagsalba? Pirman mo na ito, Andrea. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap namin. Ibalik mo ang lahat ng kinuha mo sa amin kung ayaw mong mabulok sa demanda. Ang boses ni Marco ay nanginginig sa loob ng malamig at modernong opisina ng Vanguard Holdings. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang lamesa na gawa sa makintab na mahogany, habang ang kanyang mga kamay ay mariing nakadiin sa mga papel ng diborsyo at waiver. Ang kanyang suot na polo ay may mantsa ng pawis, at ang kanyang mukha ay malayo sa imahe ng isang makapangyarihang tagapagmana na nakilala ng lahat. Sa likod ng lamesa, dahan-dahang lumingon ang swivel chair. Doon nakaupo si Andrea, suot ang isang itim na silk suit na lalong nagpatingkad sa kanyang awtoridad. Ang sugat sa kanyang pisngi ay tuyo na, ngunit ang bakas nito ay tila isang mapanuring mata na nakatitig sa kahinaan ni Marco. Hindi siya ang Andrea na humihingi ng tawad. Siya ang Andrea na nagdidikta ng tadhana. Sa tabi ni Andrea ay nakatayo ang isang baso ng malamig na tubig na may yelo na nagpapawis sa labas ng kristal. Ang bawat patak ng tubig na gumugulong pababa ay tila sumasabay sa mabagal na paghinga ni Andrea. Hindi siya sumasagot. Pinanood niya lang si Marco na parang isang aktor sa isang dula na wala nang nanonood. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Isang pirma lang, Andrea. Ibalik mo ang mansyon, ibalik mo ang kumpanya, at maaari ka nang umalis sa buhay namin ng mapayapa. Muling asik ni Marco, bagaman ang kanyang boses ay tila nawawalan na ng hangin. Dahan-dahang kinuha ni Andrea ang isang mamahaling fountain pen. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, tila isang tula na isinusulat sa hangin. Tiningnan niya ang mga papel ng annulment, ang dokumentong magpuputol sa huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa impyernong pinasukan niya. Nang ilapat niya ang dulo ng panulat sa papel, naramdaman ni Andrea ang isang biglaang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito kirot ng pag-ibig, kundi ang alaala ng lahat ng gabing umiyak siya habang hinihintay si Marco sa hapagkainan. Naalala niya ang bawat haplos na binaliwala nito at ang bawat sakripisyong itinuring nitong tungkulin lamang ng isang asawa. Isang mabilis na hagod ng panulat at ang kanyang lagda ay nakaukit na sa papel. Isang pirma para sa kalayaan. Isang pirma para sa pagwawakas ng isang pagkakamali. Inabot niya ang dokumento kay Marco nang may isang misteryosong ngiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, kundi nanatili sa kanyang mga labi na tila isang lihim na biro. Ayan na, Marco. Malaya ka na. Malumanay na sabi ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang awit na puno ng pait. Pinirmahanan ko na ang huling hiling niyo sa akin. Pero bago ka umalis, basahin mo muna ang huling pahina ng waiver na dala mo. Napakunot noo si Marco at mabilis na binuklat ang dokumento hanggang sa huling bahagi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang maliit na sugnay na nakasulat sa ilalim ng lagda ni Andrea. Ang nakasaad doon ay hindi ang pagbabalik ng yaman, kundi ang paglilipat ng lahat ng mga utang at pananagutan ng De Salva Shipping sa ilalim ng pangalan ni Marco bilang nag-iisang garantor. Ang lahat ng kaso ng malversation at tax evasion na kinasangkutan ng kumpanya dahil sa kapabayaan ni Marco ay formal na ring isinampa sa korte. At ang pirma ni Marco sa waiver na iyon ang nagsilbing pag-amin sa kanyang mga pagkakamali. Ano ito? Niloko mo ako. Sabi mo ibabalik mo ang kumpanya. Sigaw ni Marco, habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto na halos malaglag ang mga papel. Tumayo si Andrea at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bango ng kanyang pabango ay nanunuot sa ilong ni Marco. Isang bango ng tagumpay at kalayaan. Ibinabalik ko sa iyo ang kumpanya, Marco. Pero ang kumpanyang yon ay hungkag na. Ang tanging natira rito ay ang mga kasalanan niyo. Binigyan kita ng pagkakataong ayusin ito noong asawa mo pa ako.
Pero pinili mong hiyain ako. Ngayon, harapin mo ang hustisyang matagal niyo nang tinatakasan. Sa labas ng opisina, narinig ang tunog ng mga yabag ng mga pulis na papaakyat. Si Marco ay napasandal sa dingding. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel na hawak niya. Tumingin siya kay Andrea nang may halong takot at pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. "You're a monster, Andrea," bulong ni Marco. "No, Marco. I am just the reflection of the woman you broke," sagot ni Andrea habang itinuturo ang pinto. "Security, ilabas na ang taong ito. Hindi na siya bahagi ng kumpanyang ito, at lalong hindi na siya bahagi ng buhay ko." Habang kinakaladkad si Marco palabas ng gusali, naupo muli si Andrea sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig sa galit, ay ngayon ay kalmado na. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Isang kaisipang tila isang munting tinik na nakabaon sa kanyang puso. Nakuha ko na ang aking hustisya at ang aking kalayaan. Ngunit bakit tila ba may isang bahagi pa rin ng aking pagkatao ang naiwan sa loob ng mansyong yon? Naghihintay sa isang paghingi ng tawad na alam kong hindi kailanman darating. Tumingin si Andrea sa bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang dilim ay dahan-dahang lumalaganap, ngunit para sa kanya, ito ang unang gabi na hindi siya natatakot sa dilim. Ang pagbagsak ng isang reyna ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang mabagal na pagguho, isang butil ng buhangin sa isang pagkakataon hanggang sa ang buong kastilyo ay maging alabok. Para kay Doña Consolacion, ang unang butil ay ang paggising niya sa isang amoy na hindi niya kailanman naamoy sa buong buhay niya. Isang pinaghalong amoy ng kanal, mamasa-masang pader, at piniritong isda mula sa kapitbahay. Iminulat niya ang kanyang mga mata, umaasang makikita ang malambot na seda ng kanyang canopy bed. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang maruming kisame na may mga sapot ng gagamba sa bawat sulok. Napabalikwas siya ng bangon. Ang kanyang katawan ay masakit dahil sa tigas ng lumang kutsyon na tila puno ng bukol. Nasaan si Marco? Ang huling alaala niya ay ang pagdating nila sa impyernong ito kagabi. "Marco! Marco!" tawag niya. Ngunit ang tanging sumagot ay ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling boses sa loob ng maliit na kwarto. Tumingin siya sa paligid. Ang mga maleta nilang puno ng designer clothes ay nakatiwangwang sa sahig. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, may isang plato ng kaninlamig at isang baso ng tubig. Iyon ang iniwan ni Marco para sa kanya bago ito umalis kaninang madaling araw. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Doña Consolacion. Saan nagpunta ang kanyang anak? Iniwan na ba siya? Ang takot ay mabilis na napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Galit. Lalabas din ang batang iyon. At kapag bumalik siya, kailangan naming mag-usap kung paano namin babawiin ang lahat mula sa ahas na si Andrea. Bulong niya sa sarili. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang galit ay unti-unting nilalamon ng isang mas makapangyarihang kalaban. Gutom. Ang kanyang sikmura ay kumakalam. Isang pakiramdam na dati ay naririnig lang niya sa mga kwento. Sinubukan niyang balewalain ito, ngunit ang bawat tunog mula sa labas, ang sigaw ng nagtitinda ng taho, ang tawanan ng mga bata, ay tila isang pangungutya sa kanyang kalagayan. Wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang Hermes bag, isinuot ang kanyang malaking sunglasses, na tila ba makapagtatago ito sa kanya mula sa mapanuring mata ng mundo, at dahan-dahang lumabas ng apartment. Ang hagdanan ay madulas at madilim. Bawat hakbang pababa ay isang pagbabarin sa kanyang estado sa buhay. Paglabas niya sa eskinita, ang ingay at gulo ng lugar ay sumalubong sa kanya na parang isang sampal. Ang mga tao ay nagiinuman sa kalye kahit umaga pa lang. Ang mga bata ay nagtatakbuhan nang walang sapin sa paa. Ang lahat ay tila isang eksena
mula sa isang pelikulang hindi niya kailanman gustong panoorin. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na tindahan. Doon, nakita niya ang mga nakasabit na instant noodles at mga dilatang sardinas. Napangiwi siya. Ito ba ang pagkain ng mga mahihirap? Pabili nga, sabi niya sa tindera. Ang kanyang boses ay pilit na pinanatiling may awtoridad. Tumingin sa kanya ang tindera mula ulo hanggang paa. Ano yon, Aling Nena? Mukhang bago ka lang dito ah. Hindi ako si Aling Nena. Ako si Doña Consolacion de Salva. Ang mariing sagot niya, bagaman ang kanyang mga salita, ay tila nawalan ng bigat sa lugar na yon. Napatawa ang tindera. Ay pasensya na po, Doña. Ano po ang bibilin ng kamahalan? Napalunok si Doña Consolacion, ramdam ang pamumula ng kanyang mukha. Bigyan mo ako ng 2 noodles at 1 lata ng corned beef, yung pinakamahal. Habang inaabot niya ang bayad, isang babaeng namimili rin ang tumitig sa kanya ng matagal. Teka, parang namumukhaan kita. Hindi ba't ikaw yung nasa dyaryo kahapon? Yung asawa ng negosyanteng nalugi daw lahat ng ari-arian? Ang mga salita ng babae ay parang kidlat na tumama sa buong paligid. Biglang tumahimik ang lahat. Ang mga mata ng mga tsismosa sa tindahan ay nakatuon na ngayon kay Doña Consolacion. Sinusuri ang bawat detalye ng kanyang hitsura, ang mamahaling bag na hindi na bagay sa kanyang gusot na damit, ang mga alahas na kumikinang sa gitna ng kanilang karukaan, at ang ekspresyon ng kanyang mukha na hindi maitago ang kahihiyan. O nga, siya nga, kawawa naman. Mula sa palasyo, napunta sa pagbili ng noodles. Karma siguro yan. Nabalitaan ko, sobrang sama daw ng ugali niyan sa mga katulong niya. Ang bawat bulong ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Mabilis na kinuha ni Doña Consolacion ang kanyang pinamili at halos takbuhin ang daan pabalik sa apartment. Hindi na niya pinansin ang mga putik na tumalsik sa kanyang sapatos. Ang tanging gusto niya ay makatakas mula sa mga tinging humuhusga sa kanya. Pagpasok sa apartment, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Ang kanyang hininga ay habol-habol at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Inihagis niya ang pinamili sa mesa at napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng katahimikan at dilim ng kanyang bagong kulungan, niyakap niya ang kanyang sarili at nagsimulang umiyak. Hindi iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng galit at kawalan ng kapangyarihan. Ito ang tunay na pait ng katotohanan, hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng respeto at takot sa mga mata ng ibang tao. Habang siya ay umiiyak, isang malakas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan ng hapon. 3 malalakas na katok na tila nagmumula sa isang taong hindi sanay maghintay. Napatigil si Doña Consolacion sa pag-iyak. Sino yon? Si Marco ba? O baka naman, ang simula ng isang panibagong bangungot na hindi niya pa kayang harapin. Ang bawat paghampas ng kamao sa pinto ay tila isang pagyanig sa marupok na pag-asa ni Doña Consolacion. Nagmadali siyang tumayo, inayos ang kanyang nagulugulong buhok at pilit na ibinalik ang anyo ng isang matapang na matrona. Inasahan niyang si Marco na yon, dala ang balitang may nahanap na siyang paraan upang bawiin ang kanilang yaman. Ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi ang mukha ng kanyang anak ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng nakasuot ng lila na terno, may hawak na mamahaling abaniko, at may ngiting tila isang matalas na labaha ang nakatayo sa harap ng madilim na pasilyo. Siya si Mrs. Zenny Leviste, ang babaeng dati ay halos humalik sa paanan ni Doña Consolacion para lamang maimbitahan sa mga party sa mansyon. Zenny, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Consolacion ay nanginginig, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding kahihiyang nadarama. Ay, Consolacion, totoo nga pala ang tsismis. Hirap na akong hanapin ang address na ito. Akalain mo ba namang may ganito palang lugar sa likod ng mga gusali? Ang boses ni Zenny ay puno ng mapanuyang awa. Nandito lang ako para ibigay ito.
Balita ko kasi, kahit pambili ng bigas ay wala na kayo. Inabot ni Zenny ang isang supot ng plastik na naglalaman ng murang bigas at ilang piraso ng tuyong isda. Ang bawat salita at kilos niya ay tila isang dahan-dahang pagpako sa dangal ni Konsolasyon. Ang babaeng dati niyang nilalait dahil sa baduy na pananamit ay ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang isang mapagkunwaring tagapagligtas. Hindi ko kailangan ang limos mo, Zenny. Umalis ka rito. Asik ni Konsolasyon, ngunit ang kanyang kamay ay tila may sariling isip na dahan-dahang humawak sa pinto para hindi siya mabuwal. Huwag ka nang magmalaki, Konsolasyon. Hindi na ito ang mansyon mo. Ang mga De Salva ay wala na sa listahan ng mga tinitingala sa lipunan. In fact, pinag-uusapan na kayo sa club. Ang pamilyang naloko ng isang ulilang itinuring nilang alipin. Nakakatawa, di ba? Tumalikod si Zenny nang may kasamang malakas na tawa na tila isang huling sampal sa mukha ng matanda. Nang maisara ang pinto, napasalampak si Konsolasyon sa sahig. Ang supot ng plastik na iniwan ni Zenny ay nakatitig sa kanya. Tila isang paalala ng kanyang mabilis na pagbagsak. Ang gutom ay hindi na lamang isang kulo sa sikmura. Ito ay naging isang malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang huling gamit na nag-uugnay sa kanyang dating mundo. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kumare, ang mga babaeng kasama niya sa paglalaro ng mahjong at pagsha-shopping sa Singapore. Ang unang tawag, "The number you dialed is busy." Ang pangalawang tawag, "Out of service." Ang pangatlong tawag, isang maikling sagot mula sa kabilang linya. "Konsolasyon, huwag mo na akong tatawagan. Ayaw naming madamay sa mga kaso ng pamilya niyo. Mag-ingat ka na lang." Ang bawat tuot, tuot-tuot ng telepono ay tila tunog ng isang pintong isinasara sa kanyang mukha. Sa puntong ito, naramdaman ni Konsolasyon ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ang mga taong dati ay nakapaligid sa kanya ay parang mga anino na naglaho ng mamatay ang ilaw ng kanyang yaman. Wala nang pagpipilian, kinuha niya ang noodles na binili niya kanina. Sa isang maliit at kalawanging kalan, nagpakulo siya ng tubig. Habang hinihintay niyang maluto ang pagkain, ang usok mula sa kaldero ay tila bumubuo ng mga imahe ng kanyang nakaraan. Ang mga steak na niluto ng kanilang chef, ang mga mamahaling alak, at ang mukha ni Andrea na laging nakayuko sa tuwing sesermunan niya ito. Kinain niya ang noodles ng diretso mula sa kaldero. Ang init ay humahapdi sa kanyang lalamunan, ngunit ang alat ng kanyang sariling mga luha na pumapatak sa sabaw ang mas malasang malasa. Ito ang hapunan ng isang reynang nawalan ng korona. Ang bawat lunok ay tila isang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Lumalim ang gabi at bumalik si Marco. Ang kanyang mga mata ay mapula at amoy alak ang kanyang hininga. Pagpasok niya, hindi siya tumingin sa kanyang ina. Dumiretso siya sa lumang sofa at doon ay nahiga nang walang imik. "Marco, anong balita? May nahanap ka bang investor?" Tanong ni Konsolasyon ng may bahid ng pag-asa. Humalakhak si Marco, isang tawang puno ng pait. "Investor? Ma'am, sino ang mag-i-invest sa isang kumpanyang may bundok-bundok na utang at mga kaso sa korte? Kanina, sinubukan kong lumapit sa mga dating partner ni Papa. Hindi lang nila ako tinanggihan. Pinagtabuyan pa ako ng mga security guard nila na parang asong may ketong." Naupo si Marco at tumingin sa kisame. "Pero may nalaman ako, ma'am. Isang bagay na hinding-hindi mo paniniwalaan tungkol kay Andrea." Napatayo si Konsolasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kuryosidad. "Ano yon? Tungkol ba sa nakaw na yaman niya?" "Hindi, ma'am." Ang boses ni Marco ay tila isang bulong mula sa dilim. "Nakita ko siya kanina. Kasama niya si Dr. Gabriel sa isang mamahaling restaurant. Pero hindi yun ang importante. May narinig akong usapan sa labas. Ang kumpanyang Vanguard Holdings,
Hindi lang yun basta kumpanya. Iyon ang legacy na iniwan ng lolo para kay Andrea bago pa man siya mamatay. At ang lahat ng perang akala nating atin ay matagal na niyang pag-aari bago pa man tayo ikasal. Napatigil ang mundo ni Konsolasyon. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, idinagdag ni Marco ang isang impormasyong tila isang huling hatol ng bitay. At ma'am, si Andrea, siya na ang bagong may-ari ng lahat ng lupain sa probinsya natin. At may utos na siyang paalisin ang lahat ng kamag-anak natin doon bukas ng umaga. Nanigas si Konsolasyon sa kanyang kinatatayuan. Sa labas, ang tunog ng kulog ay nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ngunit ang bulyaw ng langit ay wala sa bigat ng katanungang naglalaro sa kanyang isipan. Paano namin haharapin ang bukas kung ang bawat lupang tatapakan namin ay pag-aari na ng babaeng itinuring naming basahan? Ang peklat na ito ay hindi natanda ng iyong kahihiyan, Andrea. Ito na ang iyong korona. Ang boses ni Dr. Gabriel ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng katahimikan ng kanyang pribadong klinika. Nakatingin si Andrea sa salamin, pinagmamasdan ang bakas ng paso sa kanyang pisngi na dahan-dahang naghihilom. Ang kulay nito ay hindi na kasing pula ng gabing iyon sa kasal, ngunit nananatili itong isang malinaw na marka sa kanyang maputing balat. Sa labas ng bintana, ang mga gusali sa Makati ay nagkikislapan sa ilalim ng dapit hapon. Sa loob ng silid, ang amoy ng lavender at ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Minsan, iniisip ko kung dapat ko ba itong ipatanggal ng tuluyan, bulong ni Andrea, habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumadaan sa magaspang na bahagi ng kanyang balat. Pero natatakot ako na kapag nawala ang sakit na nakikita ko, baka makalimutan ko rin ang aral na iniwan nito. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang pagbura sa nakaraan, sagot ni Gabriel habang inihahanda ang isang espesyal na lunas. Ito ay ang pagtanggap na ang sugat na yon ay bahagi na ng iyong lakas. You don't need to hide it anymore, Andrea. You are beautiful, with or without that mark. Napatitig si Andrea sa kanyang sariling mga mata sa salamin. Naalala niya ang mga araw na kailangan niyang magsuot ng makapal na make-up para lamang hindi mapansin ni Doña Konsolasyon ang kanyang pamumutla dahil sa pagod. Ngayon, wala na siyang kailangang itago. Wala na siyang kailangang ikahiya. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag ng tumunog ang intercom sa lamesa ni Gabriel. Ang boses ng receptionist ay puno ng pag-aalinlangan. Doc, pasensya na po. May isang lalaki po sa labas, si Mr. Marco de Salva. Nagwawala po siya. Pinipilit na pumasok at makausap si Miss Andrea. Ayaw po niyang umalis kahit tinawagan na namin ang security. Nagkatinginan sina Andrea at Gabriel. Nakita ni Andrea ang pag-aalala sa mga mata ng doktor, ngunit umiling lang siya. Hayaan mo siyang pumasok, Doc. Kailangan din niyang makita kung anong klaseng tao ang sinira niya. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Marco hinihingal at ang kanyang hitsura ay tila isang taong galing sa isang mahabang laban na natalo. Ang kanyang mamahaling polo ay lukot-lukot at ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat at alak. Andrea, sabi ko na nga ba, nandito ka lang. Ang boses ni Marco ay tila isang basag na plaka. Pinaglalaruan mo ba kami? Ang lahat ng lupain sa probinsya pati ang mga bahay ng mga pinsan ko. Bakit mo ipinapa-evict? Wala ka na bang puso? Nanatiling nakaupo si Andrea. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pinanood niya si Marco na tila isang estranghero. Ang puso ko, Marco, ay naiwan sa ballroom ng hotel. Noong gabing hinarap mo ako sa kahihiyan, habang ang kape ng nanay mo ay pumapaso sa mukha ko. Bakit ka nagtataka? Ang batas ay batas. Ang mga lupaing iyon ay matagal nang hindi nababayaran ng buwis at nakasangla sa Vanguard Holdings. Ginagawa ko lang ang nararapat para sa kumpanya ko.
Kumpanya mo? Utang namin yon kay Lolo. Sigaw ni Marco habang sinusubukang lumapit ngunit hinarangan siya ni Gabriel. Andrea, please, have some mercy. My mother is sick. Hindi niya kayang tumira sa apartment na yon. If you still love me, kahit konti lang, stop this madness. Dahan-dahang tumayo si Andrea. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad. Lumapit siya kay Marco hanggang sa maging ilang pulgada na lang ang distansya nila. Itinaas niya ang kanyang buhok para ipakita ang peklat sa kanyang pisngi ng malapitan. Love, ang boses ni Andrea ay tila isang malamig na bulong na nanunuot sa buto. Marco, ang pag-ibig ay hindi isang lisensya para tapakan ang pagkatao ng iba. Ginamit niyo ako. Ginawa niyo akong bangko, alipin at punching bag ng inyong mga galit. At noong hindi niyo na ako kailangan, itinapon niyo ako na parang basura. Hinawakan ni Andrea ang pinto at binuksan ito ng malawak. Umalis ka na, Marco. Ang bawat luhang pinaluhan niyo sa akin ay may katapat na halaga. At ngayon, sinisingil ko na ang lahat ng utang niyo. Hindi lang ang pera, kundi ang bawat segundo ng buhay ko na sinayang ko sa inyo. Napatigil si Marco. Tiningnan niya si Andrea at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang pader na hindi niya kayang buwagin. Ang babaeng dati ay handang mamatay para sa kanya ay ngayon ay wala nang maramdaman para sa kanya kundi ang matinding kawalan ng pakialam. You'll regret this, Andrea. Kapag nalaman ng lahat kung gaano kakatuso, walang matitira sa'yo. Ang huling bulyaw ni Marco bago siya kinaladkad ng mga security guard palabas ng klinika. Nang muling bumalik ang katahimikan, napaupo si Andrea sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Naramdaman niya ang isang mainit na palad sa kanyang balikat. Si Gabriel. Ayos ka lang ba? Tanong ng doktor. Ayos lang ako. Sagot ni Andrea, bagaman ang kanyang boses ay may bahid ng pagod. Pero Doc, bakit kahit nakuha ko na ang gusto ko, parang may kulang pa rin? Bakit parang hindi pa rin ganap ang paghinga ko? Tumingin si Gabriel sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nalaglag sa lupa. Dahil ang paghihiganti ay pagkain na hindi nakakabusog, Andrea. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang dumating ang araw na hindi mo na sila naaalala. Habang nakaupo sa dilim, isang alaala ang biglang pumasok sa isipan ni Andrea. Isang alaala ng isang lihim na silid sa ilalim ng kanilang lumang mansyon. Isang silid na tanging si Lolo Vicente lang ang may susi. Naalala niya ang huling sinabi ng matanda. Kapag dumating ang araw na ang lahat ay gumuho, hanapin mo ang itim na kahon sa ilalim ng sahig. Doon mo malalaman ang tunay na dahilan kung bakit kita piniling maging asawa ni Marco. Napahawak si Andrea sa kanyang dibdib. Ano ang lihim na yon? At bakit tila ba ang lahat ng nangyayari ngayon ay bahagi pa rin ng isang mas malaking plano na hindi niya palubos na nauunawaan? Isang panibagong agos ng kuryosidad at kaba ang bumalot sa kanya. Hindi pa tapos ang lahat. Ang bawat hakbang niya ay tila patungo sa isang katotohanang mas matindi pa sa anumang paso ng kape. Manager position? Sigurado ka ba rito, Marco? Baka nakakalimutan mong ikaw ang nagpabagsak sa sarili mong kumpanya dahil sa kapabayaan at luho. Ang boses ng HR Director ng Vanguard Logistics ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan sa mukha ni Marco. Nakaupo siya sa isang matigas na upuan sa loob ng isang maliit na interview room. Ang kanyang dating mamahaling suit ay may bahid ng amoy ng luma dahil hindi na ito nadadala sa dry clean. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, nanginginig sa kaba at gutom. Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang palayasin sila sa mansyon. Ang pera sa kanyang bulsa ay sapat na lang para sa pamasahe sa diip at ilang pirasong tinapay. Ang bawat tao sa industriya ay tinatanggihan siya, ngunit ang Vanguard Logistics ang huli niyang pag-asa.
Hindi niya alam kung sino ang nagpapatakbo nito, ngunit alam niyang ito ang kumpanyang kumuha sa lahat ng assets ng mga De Salva. Kailangan ko ng trabaho. Kahit ano. I have the experience. Ako ang nagpatakbo ng De Salva Shipping sa loob ng maraming taon. Ang pilit na pagmamayabang ni Marco, bagaman ang kanyang boses, ay tila isang bulong na lamang. Experience sa paglustay ng pondo? O experience sa pag-abuso sa mga empleyado? Isang pamilyar na boses ang biglang pumutol sa usapan mula sa pinto. Dahan-dahang pumasok si Andrea. Suot niya ang isang asul na terno na tila kulay ng karagatan. Malalim, malamig, at makapangyarihan. Ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa silid. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababago. Napatayo si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Andrea, anong ginagawa mo rito? Are you working here? Ngumiti si Andrea. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumakad siya patungo sa dulo ng lamesa at naupo sa gitnang upuan, ang upuan ng may-ari. Hindi ako nagtatrabaho rito, Marco. Ako ang nagpapatakbo nito. Welcome to Vanguard Logistics. Ang kumpanyang itinayo ko, gamit ang talino at pawis na minaliit niyo sa loob ng 3 taon. Napalunok si Marco. Ang lahat ng kanyang pagmamataas ay tila natunaw na parang yelo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang babaeng dati ay tagapagluto niya ng agahan. Ang babaeng tinatapon-tapon niya lang sa isang tabi ay ngayon ang may hawak ng kanyang huling pag-asa para mabuhay. Andrea, please, huwag mong gawin ito. Alam kong marami akong pagkakamali, pero kailangan namin ng pera ni Mama. Wala na kaming makain. Ang apartment na tinitirhan namin ay parang kulungan ng daga. Ang pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Tumingin si Andrea sa kanyang mga kuko. Tila mas interesado sa kinang ng kanyang polish kaysa sa paghihirap ni Marco. Bakit, Marco? Noong ako ang umiiyak sa harap niyo habang mainit ang kape sa mukha ko, naisip niyo ba kung may makakain ako? Noong itinapon niyo ako sa kalsada na parang basahan, naisip niyo ba kung saan ako matutulog? I was wrong. I surrendered to my mother's pride. Please, Andrea, bigyan mo ako ng trabaho. Maghuhugas ako ng sahig, magbubuhat ako ng kargamento, kahit ano. Marco actually fell to his knees. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog ng ganap na pagkatalo ng isang De Salva. Tumayo si Andrea at lumapit sa bintana, nakatingin sa malayo. Ang posisyong hinihingi mo ay hindi para sa mga taong walang integridad. Hindi ka kwalipikado, Marco. Kahit bilang driver ng truck, hindi kita mapagkakatiwalaan sa mga gamit ko. Hinarap ni Andrea ang kanyang dating asawa. Ang kanyang mukha ay tila lainukit mula sa marmol. Pero may isang bagay akong gustong malaman. At kapag sinagot mo ako ng tapat, baka bigyan kita ng sapat na pera para makalipat kayo sa mas disenteng lugar. Tumingin si Marco ng may pag-asa. Ano yon? Kahit ano, sasabihin ko. Ang mansyon nyo, ang lumang mansyon sa probinsya. Alam kong may isang silid sa ilalim ng bodega na tanging si Lolo Vicente lang ang nakakaalam. Nasaan ang susi ng silid na yon? Ang boses ni Andrea ay may bahid ng tensyon na pilit niyang itinatago. Napatigil si Marco. Ang kanyang mukha ay naguluhan. Ang silid sa ilalim? Ang alam ko, ipinagawa yon ni Lolo para sa mga dokumento ng pamilya. Pero wala sa akin ang susi. Ang huling balita ko, ibinigay iyon ni Lolo sa isa sa mga dating katiwala niya bago siya mamatay. Bakit, Andra? Anong kailangan mo sa lumang bodega na yon? Huminga ng malalim si Andrea. Hindi sumagot ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na naglalakbay. Kung wala kay Marco ang susi, ibig sabihin ay tama ang hinala niya. May mas malalim pang dahilan si Lolo Vicente kung bakit siya ang pinili nito. Umalis ka na, Marco.
Ipapahatid ko na lang ang maliit na tulong sa apartment nyo. Pero huwag na huwag ka nang babalik dito. Huwag mo nang dungisan ng opisina ko ng presensya mo. Malamig na utos ni Andrea. Habang papalabas si Marco, nakayuko ang ulo at bagsak ang mga balikat. Naramdaman ni Andrea ang isang bigat sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti ay nandoon na. Ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Ngunit ang misteryo ng nakaraan ay tila isang anino na hindi siya tinatantanan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Gabriel. Doc, kailangan kong pumunta sa lumang mansyon ng mga De Salva bukas. May kailangan akong hanapin at kailangan ko ang tulong mo. Habang naghihintay ng sagot, isang katanungan ang pilit na bumabagabag sa kanya. Bakit tila ba sa bawat pagbagsak ng mga De Salva, lalong lumalapit si Andrea sa isang katotohanang hindi niya alam kung handa ba siyang harapin? Ano ang matatagpuan niya sa loob ng itim na kahon sa ilalim ng bodega? At paano nito babaguhin ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling pagkatao? Ang yaman ay lumilipas, pero ang dumi ng budhi ay nananatili sa bawat sulok ng bahay na ito. Iyan ang tanging naisip ni Andrea habang nakatayo siya sa harap ng dambuhalang pinto ng lumang mansyon ng mga De Salva sa probinsya. Ang pintong dati ay tila pasukan sa isang palasyo ay ngayon ay nababalot na ng alikabok at mga tuyong baging. Ang katahimikan sa paligid ay nakabibingi, malayo sa ingay ng mga party na dati ay idinaraos dito kung saan siya ang nagsisilbing anino sa kusina. Suot ni Andrea ang kanyang mamahaling sapatos, ngunit ramdam niya ang bawat pag-angat ng alikabok sa kanyang bawat hakbang. Kasunod niya si Dr. Gabriel na nananatiling tahimik ngunit handang umalalay sa anumang emosyonal na bagyo na maaaring dumaan. Sigurado ka ba rito, Andrea? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging munting alingawngaw sa malawak at bakanteng pasilyo. Kailangan ko itong gawin, Doc. Hindi ako makakaalis sa nakaraan kung hindi ko haharapin ang mga multo ng bahay na ito, sagot ni Andrea. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumaan sa gilid ng hagdanan. Ang mismong kahoy na dati ay kailangan niyang kuskusin hanggang sa mamula ang kanyang mga daliri dahil lang sa utos ni Doña Consolacion. Dinala sila ng kanilang mga paa sa likod ng bodega sa isang madilim at masukal na bahagi ng ari-arian. Doon, naghihintay ang isang matandang lalaki, si Mang Tino. Siya ang dating katiwala ni Lolo Vicente na tila ba naging bahagi na ng mga anino ng mansyon. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang kalawanging susi. Ipinagkatiwala ito sa akin ng iyong lolo, Ma'am Andrea. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa taong may sapat na tapang na harapin ang katotohanan. Bulong ni Mang Tino. Ang tunog ng susi na sumasagi sa metal ay tila isang babala. Nang mabuksan ang mabigat na pinto sa ilalim ng lupa, isang amoy ng lumang papel at mamasa-masang semento ang sumalubong sa kanila. Gamit ang flashlight, tinahak ni na Andrea at Gabriel ang makipot na hagdanan pababa. Sa dulo nito ay isang silid na tila hindi nabuksan ng ilang dekada. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang simpleng lamesang kahoy, nakapatong ang isang itim na kahon. Hindi ito ginto, hindi rin ito pilak, ngunit ang presensya nito ay tila mas mabigat pa sa anumang kayamanan. Dahan-dahang lumapit si Andrea. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang kahon, hindi mga alahas ang bumungad sa kanya. Sa loob ay may mga lumang litrato, isang kwintas na may locket, at isang makapal na sobre na may selyo ng isang kilalang law firm sa ibang bansa. Kinuha ni Andrea ang kwintas. Nang buksan niya ang locket, nakita niya ang larawan ng isang magandang babae na may mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanya. Sa kabila ay ang larawan ni Lolo Vicente noong kabataan nito, ngunit hindi bilang asawa o kapamilya, kundi bilang isang kaibigan na may malalim na lungkot sa mga mata. Binuksan ni Andrea ang sobre. Habang binabasa niya ang bawat salita,
Ang kanyang hininga ay unti-unting nagiging mabilis. Ang mga letra sa papel ay tila nagiging mga tinik na tumutusok sa kanyang diwa. Ang katotohanang nakasulat sa dokumento ay mas masahol pa sa anumang pang-aalipusta ni Doña Consolacion. Si Andrea ay hindi lang basta isang ulila na pinulot sa kalsada. Siya ang tunay na tagapagmana ng isang pamilyang higit na mas makapangyarihan sa mga De Salva. Isang pamilyang nawasak dahil sa kasakiman ng ama ni Marco at ang pakikipagsabwatan nito sa ibang tao para agawin ang yaman na dapat ay sa mga magulang ni Andrea. Nabitawan ni Andrea ang papel. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napaupo siya sa malamig na sahig ng silid. Ang bawat pangungutya, ang bawat sampal, at ang bawat mainit na kape na ipinalunok sa kanya. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking plano para itago ang krimeng ginawa ng pamilya De Salva laban sa kanyang tunay na pagkatao. Pinatay nila ang mga magulang ko para sa pera. Bulong ni Andrea, ang kanyang boses ay punong-puno ng pait at panginginig. Kinuha nila ako para gawing alipin sa sarili naming kayamanan. Napahawak si Gabriel sa kanyang balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat ang haplos para gamutin ang sugat. Ang puot na akala ni Andrea ay naghilom na ay muling sumabog nang mas matindi pa sa dati. Tumingin si Andrea sa itaas. Tila ba nakikita niya ang mukha ni Doña Consolacion sa gitna ng dilim. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang katahimikan na nagdadala ng isang bagong uri ng determinasyon. Kung akala ni na Marco at Consolacion na tapos na ang kanilang paghihirap sa pagkawala ng kumpanya, nagkakamali sila. Ang tunay na impyerno ay magsisimula pa lamang. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin habang hawak ni Andrea ang dokumentong magpapabagsak hindi lang sa ari-arian, kundi sa mismong kalayaan ng mga De Salva. Anong mukha ang ihaharap ni Doña Consolacion kapag nalaman niyang ang pulubing, itinuring niyang basura, ay ang anak ng mga taong pinaslang nila para lamang maging donya siya? Ang bawat hibla ng locket na hawak ni Andrea ay tila isang buhay na saksi sa isang krimeng matagal nang ibinaon sa limot. Ang lamig ng metal sa kanyang palad ay kabaligtaran ng nag-aapoy na galit na nananalantay sa kanyang mga ugat. Sa loob ng sasakyan, habang bumabaybay pabalik sa Maynila mula sa probinsya, ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luha ng kanyang mga magulang na humihingi ng katarungan. Ang akala ko ay utang na loob ang nagbibigkis sa akin sa mga De Salva, iyon pala ay utang na dugo na kailanman ay hindi nila mababayaran. Ang boses ni Andrea ay halos pabulong na lamang, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpa. Sa tabi niya, si Dr. Gabriel ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Alam niyang sa sandaling ito, walang anumang salita ang makakapagpakalma sa bagyong namumuo sa loob ni Andrea. Samantala, sa loob ng masikip at maalinsangang pang-apartment sa Manila, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Consolacion. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinapaypayan ang sarili gamit ang isang piraso ng karton. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Marco na abala sa pagbibilang ng natitirang barya sa ibabaw ng lamesa. Marco, hindi ko na kaya rito. Ang amoy ng paligid ay pumapatay sa akin. Bakit hindi mo gamitin ang mga koneksyon mo? Siguradong may nakatagong yaman pa ang lolo mo na hindi nakuha ng ahas na si Andrea. Asik ng matanda. Ma'am, stop it! Wala na ngang natira, di ba? At wag mong tawaging ahas si Andrea dahil sa bawat pahina ng dokumentong nababasa ko, tayo ang lumalabas na mas masahol pa sa hayop. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagod. Anong sinasabi mo? Kami ang nagpalaki sa kanya. Binigyan namin siya ng tirahan, pagkain at pangalan. Utang niya sa atin ang lahat.
Ang muling pagmamalaki ni Konsolasyon, tila ba naniniwala pa rin siya sa sarili niyang mga kasinungalingan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang serye ng malalakas na katok sa pinto. Hindi ito ang katok ng isang kapitbahay. Ito ay ang katok ng isang taong may dalang hatol. Nang buksan ni Marco ang pinto, napaatras siya. Doon ay nakatayo si Andrea kasama ang dalawang lalaking nakabarong at may bitbit na mga formal na dokumento. Ngunit hindi ang mga lalaki ang nakakuha ng atensyon ni Marco, kundi ang ekspresyon sa mukha ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Tanging isang malamig at matalim na paghatol. Dahan-dahang pumasok si Andrea sa loob ng maliit na silid. Ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa espasyo, lalong nagpatingkad sa dumi at karukhaan ng paligid. Tiningnan niya si Doña Consolacion na ngayon ay pilit na tumatayo ng may pagmamataas. Nandito ka na naman? Ano? Gusto mo bang makita kung gaano kami kahirap para masiyahan ka? Ang asik ng matanda. Hindi sumagot si Andrea. Sa halip, inilapag niya ang locket sa maruming lamesa sa tabi ng mga barya ni Marco. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa loob ng silid. Naaalala mo ba ito, Konsolasyon? Ang boses ni Andrea ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ito ang kwintas ng nanay ko. Ang nanay ko na sinabi niyo sa akin na namatay sa aksidente. Ang nanay ko na ninakawan niyo ng buhay at ari-arian kasama ng tatay ko. Biglang namutla si Konsolasyon. Ang kanyang mga kamay na kanina ay mabilis na nagpapaypay ay napatigil sa hangin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pinulot ka lang namin sa kalsada. Huwag mo na akong lokohin. Ang sigaw ni Andrea ay bumasag sa lahat ng pagpapanggap. Lumapit siya sa matanda. Ang bawat hakbang ay puno ng puot. Nakita ko ang mga dokumento sa ilalim ng mansyon. Nakita ko ang mga sulat ni Lolo Vicente na nagpapaliwanag kung paano pinatay ng asawa mo at mo ang mga magulang ko para makuha ang kanilang kumpanya. Inampun niyo ako hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan niyo ng isang buhay na ebidensya na maaari ninyong kontrolin para hindi mabunyag ang inyong krimen. Kabande ako mabinedegim bababuhanin. Napaupo si Konsolasyon sa kama. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Si Vicente, ang matandang iyon. Trinaydor niya kami. Hindi niya kayo trinaydor. Binigyan niya kayo ng pagkakataong magbago sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin kay Marco. Umaasang ang pagmamahal ko ang magliligtas sa pamilyang ito. Pero ano ang ginawa niyo? Inalipusta niyo ako. Hinamak niyo ang tanging taong nagmamalasakit sa inyo. Patuloy ni Andrea habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha ng galit. Tumingin si Andrea sa mga abogadong kasama niya. Ibigay niyo sa kanila ang mga dokumento. Inabot ng abogado ang isang makapal na folder kay Marco. Mr. De Salva, ito ay isang formal na criminal complaint para sa kasong murder, plunder, at falsification of public documents. Kasabay nito ay ang warrant para sa agarang pag-freeze ng lahat ng inyong natitirang assets, kabilang ang mga ari-ariang nakapangalan sa mga domis ninyo. Nabitawan ni Marco ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tila mga puting dahon sa gitna ng dumi. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Mom, totoo ba? Totoo bang pumatay kayo? Hindi nakasagot si Konsolasyon. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng takot at pagkatalo. Sa labas, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit sa eskinita. Ang tunog na yon ay tila isang huling hudyat para sa pagwawakas ng kanilang paghahari. Lumakad si Andrea patungo sa pinto, ngunit bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Kinuha niya ang locket mula sa lamesa at isinuot ito sa kanyang leeg. Ang bawat patak ng kape na itinapon mo sa mukha ko, Konsolasyon, ay walang-wala sa bawat patak ng dugo
ng mga magulang ko na nasa mga kamay niyo. Hindi ko kayo papatayin. Mas gusto kong makita kayong nabubulok sa loob ng isang selda habang pinapanood niyo ang pagbangon ng kumpanyang ninakaw niyo. Sa ilalim ng pangalang matagal ninyong sinubukang burahin. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis ay pumapasok sa loob ng maliit na apartment, isang maliit na detalye ang nakakuha ng pansin ni Andrea. Sa ilalim ng lamesa, nakita niya ang isang lumang litrato nilang dalawa ni Marco noong bago pa sila ikasal. Isang sandali, kung kailan totoo pa ang kanyang mga ngiti. Dahan-dahan niyang kinuha ang litrato at pinunit ito sa dalawa bago ito ihulog sa basurahan. Ngunit habang naglalakad siya palayo, isang katanungan ang pilit na humahabol sa kanyang diwa. Kung tapos na ang lahat ng paghihiganti, bakit tila ba may isang mas malalim at mas madilim na lihim pa ang hindi nabubunyag tungkol sa gabi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang? Isang lihim na tila ba may kinalaman sa taong hindi niya inaasahang magiging bahagi ng kanyang sakit. Sino ang tunay na nag-utos ng pagpaslang sa mga magulang ni Andrea? At bakit tila ba ang anino ni Lolo Vicente ay hindi pa rin matahimik sa kabila ng lahat? Hindi sapat ang malamig na bakal ng posas para ikulong ang kasamaang nagmula sa iyong puso. Konsolasyon. Ang boses ni Andrea ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng langit habang pinapanood niya ang dalawang pulis na sa pilitang pinipigilan ang naghihisterikong matanda. Sa madilim at mabahong eskinita, ang kinang ng mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay tumatama sa mukha ni Doña Consolacion, isang mukhang dati ay puno ng kolorete at pagmamataas, ngunit ngayon ay nababalot na ng dumi, pawis at wagas na desperasyon. Ang tunog ng metal na naglalapat sa mga pulso ng matanda ay hindi sinalubong ng anumang ingay mula kay Andrea. Pinagmasdan niya lang ito. Walang kaba, walang takot, at higit sa lahat, wala nang kahit anong bakas ng pagmamahal na dati ay ibinigay niya ng buong puso. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakalaban niyo? Ako si Doña Consolacion de Salva. Pakakawalan niyo ako o sisiguraduhin kong mawawalan kayo ng trabaho. Ang sigaw ng matanda ay pumapalahaw, ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin sa gitna ng tambak ng basura sa paligid. Lumingon si Consolacion kay Andrea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Ikaw, isang hamak na ulila. Akala mo ba ay nanalo ka na? Isusumpa kita. Hanggang sa kabilang buhay ay dadalhin mo ang malas na ibinigay mo sa amin. Nanatiling tahimik si Andrea. Nilapitan niya ang matanda, sapat na distansya para maramdaman nito ang lamig ng kanyang presensya. Ang tanging malas sa buhay ko, Konsolasyon, ay ang maniwala na may puso ang mga taong katulad nyo. Ang sumpa ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa dugong idinilig nyo sa pundasyon ng inyong yaman. Sa kabilang dako ng silid, nakita ni Andrea si Marco. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa marupok na pader ng apartment habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Walang imik si Marco. Tila isang ribulto ng kahihiyan. Ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay ngayon ay isa na lamang anino ng isang krimeng hindi niya kayang panagutan. Marco, bakit hindi ka magsalita? Tulungan mo ako. Sigaw ng kanyang ina habang kinakaladkad na ito palabas ng pinto. Ngunit hindi gumalaw si Marco. Nang dahan-dahan niyang ibaba ang kanyang mga kamay, nakita ni Andrea ang mga matang wala ng buhay. Tumingin si Marco kay Andrea, hindi nang may galit, kundi nang may pagsisisi na tila ba huli na para sa lahat. Patawad, Andrea, ang tanging naibulong ni Marco bago siya rin ay inalalayan ng mga pulis para sa interogasyon. Nang sa wakas ay nawala na ang ingay ng mga sirena at ang sigaw ni Consolacion, muling bumalik ang katahimikan sa maliit na apartment.
Nakatayo si Andrea sa gitna ng silid, mag-isa. Ang hangin ay tila naging mas magaan, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nananatili. Lumabas siya ng gusali at nakita si Dr. Gabriel na naghihintay sa tabi ng kanyang sasakyan. Lumapit ang doktor at walang sabi-sabing inabot sa kanya ang isang malinis na panyo. Tapos na, Andrea. Nakuha mo na ang katarungang matagal mong hinanap. Malumanay na sabi ni Gabriel. Bakit ganito, Doc? Tanong ni Andrea habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Bakit pakiramdam ko ay mas mabigat ang pasanin ko ngayon kaysa noong wala pa akong alam? Sapat na ba ang makita silang nakakulong para mapalitan ang lahat ng taon na ninakaw nila sa akin? Huminga ng malalim si Gabriel at tumingin sa malayo. Ang katarungan ay para sa mga biktima, Andrea. Pero ang kapayapaan ay para sa mga buhay. Ang kulungan ay para sa kanila. Pero ang kalayaan mo ay nakadepende kung kailan mo pipiliing bitawan ang galit na nagpapatakbo sa iyo. Sumakay si Andrea sa sasakyan, ngunit bago sila umandar, kinuha niya ang folder ng mga dokumento mula sa probinsya. May isang pahina doon na hindi niya pa lubos na nasusuri. Isang lumang tseke na may petsang 1 linggo bago ang aksidente ng kanyang mga magulang. Ang lagda sa tseke ay hindi kay Konsolasyon at hindi rin sa asawa nito. Ito ay lagda ng isang taong may apelyidong hindi de Salva, ngunit pamilyar na pamilyar sa pandinig ni Andrea. Isang pangalan na nagpapatunay na ang pagtataksil ay mas malapit sa kanya kaysa sa inaakala niya. Naramdaman ni Andrea ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kung may ikatlong tao sa likod ng pagpaslang, ibig sabihin ay hindi paligtas ang kanyang buhay. At ang taong yun ay maaaring ang taong kasalukuyang nakatayo sa tabi niya o ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng kumpanya. Sino ang tunay na mastermind na gumamit sa mga De Salva para sa kanilang pansariling interes at hanggang saan ang kayang gawin ng taong ito para manatiling lihim ang katotohanan? Tumingin si Andrea kay Gabriel na tahimik na nagmamaneho sa gitna ng ulan. Sa sandaling iyon, ang bawat anino sa kalsada ay tila naging isang banta. Ang paghilom ng kanyang diwa ay tila mauudlot ng isang panibagong bagyo na mas mapanira kaysa sa lahat ng kanyang hinarap. Walang taong mananatiling tapat kapag ang nakataya ay ang kapangyarihang kayang bumili ng kaluluwa, Andrea. Kahit ang mga taong inaakala mong anino ng iyong proteksyon ay may sariling dilim na itinatago. Ang mga salitang ito mula sa sulat ni Lolo Vicente ay tila muling nabuhay sa pandinig ni Andrea habang nakatitig siya sa lumang tseke. Ang tinta ng lagda ay medyo kupas na, ngunit ang pangalang nakasulat doon, Attorney Ricardo Salvador, ay tila isang mantsa na hindi na mabubura sa kanyang isipan. Si Attorney Salvador ay hindi lang basta abogado. Siya ang kanang kamay ni Lolo Vicente at ang taong tumulong kay Andrea na itayo ang Vanguard Holdings mula sa wala. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina, ang tanging maririnig ay ang banayad na ugong ng aircon na tila sumasabay sa mabigat na paghinga ni Andrea. Hawak niya ang isang baso ng tubig, ngunit nang tangkaing uminom, napansin niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Ang bawat tao na pinagkatiwalaan niya ay tila nagiging isang estranghero sa kanyang paningin. Dahan-dahang pumasok si Sofia, ang kanyang matapat na sekretarya. Bit-bit ang isang tray ng tsii. Ma'am, nakahanda na po ang sasakyan. Sabi niyo po ay bibisita kayo sa presinto para harapin si Marcos sa huling pagkakataon. Tumingin si Andrea kay Sofia. Sa isang sandali, pumasok sa kanyang isipan. Alam ba ni Sofia? Kasabwat ba siya? Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang kaisipan. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging matatag. Salamat, Sofia. Mauna ka na sa baba, susunod ako. Malumanay na sagot ni Andrea, bagaman ang kanyang boses ay tila galing sa isang hungkag na sisidlan. Pagdating sa presinto, ang amoy ng luma at siksik na silid ay sumalubong sa kanya.
Nakita niya si Marco sa likod ng rehas. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang kayabangan ng isang desalva. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme, nakayuko, at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Nang iangat ni Marco ang kanyang tingin at makita si Andrea, hindi siya sumigaw. Sa halip, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nandito ka ba para panoorin ang huling paghininga ng dangal ko, Andrea? Ang boses ni Marco ay tila tuyong lupa. Nandito ako para sa katotohanan, Marco. Ang tsekeng ito, ipinakita ni Andrea ang kopya ng dokumento sa pagitan ng mga rehas. Bakit pirma ni Attorney Salvador ang nandito kasama ng tatay mo? Anong ugnayan nila sa gabing namatay ang mga magulang ko? Natawa ng mahina si Marco, isang tawang puno ng pangungutya sa sarili. Akala mo ba ay si Papa lang ang may kasalanan? Ang pamilya ko ay ginamit lang, Andrea. Kami ang naging pain dahil sa utang ni Papa sa sugal. Si Attorney Salvador, siya ang utak. Siya ang nagmamanipula kay Lolo Vicente noon pa man. At ang Vanguard, itinatag niya iyon para sa iyo hindi dahil sa malasakit, kundi para magkaroon siya ng kontrol sa yaman mo kapag nasa tamang edad ka na. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang taong nagturo sa kanya kung paano lumaban, ang taong naging sandigan niya laban sa mga desalva, ay ang mismong taong pumatay sa kanyang mga magulang. Bakit mo sinasabi ito ngayon? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Dahil wala na akong mawawala, sagot ni Marco, habang lumalapit sa rehas. At dahil kahit gaano kasama ang pamilya ko, hindi namin kayang pantayan ang kademonyohan ng taong kasama mo sa loob ng boardroom mo ngayon. Mag-ingat ka, Andrea. Ang akala mong katarungan ay baka isang patibong na ikaw mismo ang nag-set. Lumabas si Andrea ng presinto nang hindi na lumingon. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Sa labas, naghihintay si Dr. Gabriel sa tabi ng sasakyan. Ngumiti ang doktor sa kanya. Isang nangiting dati ay nagbibigay ng kalmado, ngunit ngayon ay nagdadala ng pagdududa. Ayos ka lang ba, Andrea? Ano ang sabi ni Marco? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Tumingin si Andrea sa mga mata ni Gabriel. Gusto niyang magtiwala. Gusto niyang sumandal at umiyak. Ngunit naalala niya ang babala ni Marco. Sino nga ba ang mapagkakatiwalaan sa mundong ito kung saan ang bawat yakap ay maaaring may dalang patalim? Ayos lang ako, Doc. Medyo napagod lang. Pagsisinungaling ni Andrea. Habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng trapiko ng Maynila, kinuha ni Andrea ang kanyang telepono at dahan-dahang nag-type ng mensahe para sa kanyang private investigator. Ngunit bago niya ito maipadala, isang tawag ang pumasok. Si Attorney Salvador. Andrea, iha. Nabalitaan ko ang pagbisita mo sa presinto. Huwag kang magpapalinlang sa mga salita ni Marco. Desperado na ang taong iyon. Magkita tayo bukas sa opisina. May mga papeles tayong kailangang tapusin para sa tuluyang paglipat ng lahat ng assets sa pangalan mo. Ibinaba ni Andrea ang telepono nang hindi sumasagot. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas lalong nakabibingi. Alam niyang, sa sandaling pumirma siya sa mga papeles na yon bukas, maaari niyang makuha ang lahat o maaari niyang tuluyang mawala ang lahat, kabilang ang kanyang buhay. Ang kanyang daliri ay dumaan sa peklat sa kanyang pisngi. Ang paso ng kape ay masakit, ngunit ang paso ng pagtataksil ay tila hindi na kailanman maghihilom. Isang nakapangingilabot na kaisipan ang bumalot sa kanyang diwa habang tinitingnan niya ang refleksyon ni Gabriel sa rearview mirror. Paano kung ang taong pinili kong maging katuwang sa aking paghilom ay siya ring taong binabayaran ni Attorney Salvador para bantayan ang bawat galaw ko? Nanatiling nakatitig si Andrea sa labas habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tinatabunan ang lahat ng bakas ng katotohanan sa kalsada.
Ang huling laban ay hindi sa pagitan niya at ng mga De Salva, kundi sa pagitan niya at ng mga aninong matagal na niyang itinuturing na liwanag. Ang huling pirma ay hindi para sa yaman, kundi para sa katarungang matagal nang ninakaw sa ilalim ng madilim na gabi. Ang boses ni Andrea ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa loob ng kanyang opisina. Nakaupo si Attorney Salvador sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa likod ng kanyang mamahaling salamin. Nakalatag sa lamesa ang mga huling dokumento ng Vanguard Holdings. Ang bawat pahina ay tila isang hakbang patungo sa isang bitag na matagal nang inihanda. Pirmahan mo na ito, Andrea. Sa wakas, ang lahat ng pinaghirapan ni Lolo Vicente ay magiging ganap na sa'yo. You deserve this, Iha. After everything you've been through, malumanay na sabi ni Salvador. Ang kanyang boses ay tila isang mapagkalingang ama. Dahan-dahang kinuha ni Andrea ang fountain pen, ngunit bago ilapat ang dulo nito sa papel, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng abogado. Isang tingin na tila humuhukay sa bawat kasalanang ibinaon nito sa loob ng 20 taon. Bakit, attorney? Bakit kailangan mong pumatay para sa perang hindi mo naman pag-aari? Ang boses ni Andrea ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang punyal. Napatigil ang abogado. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang maskakra ng kawalang pakialam. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Andrea. Baka masyado ka lang napapagod sa mga nangyayari sa mga De Salva. Alam ko ang tungkol sa tseke. Alam ko ang tungkol sa ugnayan mo sa tatay ni Marco. Ginamit mo sila para madunggisan ang kanilang mga kamay habang ikaw ay nananatiling malinis sa paningin ng mundo. Patuloy ni Andrea habang inilalabas ang orihinal na dokumento mula sa probinsya. Lolo Vicente knew. He knew all along. Iyon ang dahilan kung bakit niya ako piniling maging asawa ni Marco. Hindi para isalba sila, kundi para protektahan ako mula sa iyo sa pamamagitan ng paglalagay sa akin sa loob ng pamilyang alam niyang babantayan mo dahil sa iyong kasakiman. Isang nakapangingilabot na tawa ang kumawala kay Attorney Salvador. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Matalino ka nga, katulad ng iyong ina. Pero huli na ang lahat, Andrea. Ang mga dokumentong yan, ang pirma mo, ay ang huling kailangan ko para tuluyang malipat ang pondo sa isang offshore account. At sa tingin mo ba ay makakalabas ka rito ng buhay pagkatapos mong malaman ang lahat? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Dr. Gabriel kasama ang 2 lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation. Ang mukha ni Gabriel ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang determinasyon. Hindi siya mag-iisa, attorney. Ang mariing sabi ni Gabriel. Lahat ng pag-uusap ninyo kanina ay nakarecord at ang mga ebidensyang medikal mula sa aksidente ng mga magulang ni Andrea, nakatago yon sa klinika ko. Naghihintay lang ng tamang panahon para ilabas. Napaatras ang abogado nang makita ang mga operatiba. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga papel sa lamesa. Sa loob ng ilang segundo, ang makapangyarihang Attorney Salvador ay naging isang maliit at kaawa-awang matanda sa harap ng hustisyang matagal niyang niloko. Andrea, please, pag-isipan mo ito. I was the one who built Vanguard for you. Pagsusumamo ni Salvador habang nilalagyan siya ng posas. Hindi mo itinayo ang Vanguard para sa akin, attorney. Itinayo mo ito bilang monumento ng iyong kasakiman. Pero nagkamali ka ng kinalaban. Ang ulilang minaliit niyo ay ang mismong taong tatapos sa inyong lahat. Malamig na sagot ni Andrea. Nang mailabas na si Salvador, muling bumalik ang katahimikan sa opisina. Ang ulan sa labas ay tila tumitila na, at ang unang sinag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Napaupo si Andrea sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ngayon, hindi sa takot, kundi sa ginhawa. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Tapos na, Andrea. Ang lahat ng anino
ay naglaho na. Tumingin si Andrea sa kanyang locket. Pagkatapos ay sa peklat sa kanyang pisngi. Hinaplos niya ang magaspang na balat. Dati, ito ay tanda ng kanyang kahihiyan. Ngayon, ito ay simbolo ng kanyang katapangan. "Doc, salamat," bulong ni Andrea. "Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng pagdududa. Hindi kita kailanman iiwan, Andrea. At sa pagkakataong ito, wala nang kape na mainit, wala nang mga desalva, at wala nang mga lihim. Oras na para mabuhay ka para sa sarili mo," malumanay na sagot ni Gabriel. Tumayo si Andrea at lumakad patungo sa balkonahe. Mula sa itaas ng gusali, pinanood niya ang mga ilaw ng Maynila. Naalala niya ang kanyang mga magulang, si Lolo Vicente, at maging ang bawat pasakit na naranasan niya sa mansyon ng mga desalva. Lahat ng yon ay dinala siya sa sandaling ito. Ang sandali ng kanyang tunay na pagsilang, ang hapdi ay wala na. Ang galit ay napalitan na ng isang malalim na kapayapaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, huminga si Andrea ng malalim, nilalasap ang hangin ng kalayaan. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat mantsa ng kape ay nabura na ng ulan. Si Andrea ay hindi na ang biktima. Siya na ang nagmamay-ari ng kanyang bukas. Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig sa isang batis na dati ay puno ng putik. Ang bawat araw ay naging isang hakbang patungo sa liwanag. Malayo sa mga anino ng mansyon at sa pait ng nakaraan, nakatayo si Andrea sa dalampasigan ng kanyang pribadong resort sa Batangas. Ang lugar na dati ay bahagi ng mga lupain ni Lolo Vicente, na ngayon ay ginawa niyang isang santuwaryo para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga natitirang sakit ng kanyang alaala. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na humahampas sa kanyang binti, kasabay ng ihip ng hangin. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ang peklat ay nandoon pa rin. Isang manipis at mapusyaw na guhit na tila isang drawing ng tadhana. Ngunit hindi na niya ito nararamdaman na isang kapintasan. Para kay Andrea, ito ang kanyang map of resilience, ang mapa ng kanyang katatagan. Nabalitaan niya ang kinahinatnan ng mga desalva mula sa kanyang mga abogado. Si Doña Consolacion ay nananatili sa loob ng kulungan, unti-unting kinakain ng sariling puot at ng katotohanang wala nang nakakaalaala sa kanyang pangalan sa mundo ng Marangya. Si Marco naman ay nagsisilbi ng kanyang sentensya, ngunit may mga balitang nagsisimula na itong magbago, nagtatrabaho sa loob ng bilangguan at dahan-dahang tinatanggap ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Si Attorney Salvador ay nahaharap sa habambuhay na pagkakulong. Ang kanyang kasakiman ay naging sarili niyang kabaong. Naramdaman ni Andrea ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang bango ng pamilyar na pabango ni Dr. Gabriel ay sapat na para bigyan siya ng katiyakan. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa balikat ni Andrea at pagkatapos ay hinawakan ng kanyang palad. "Iniisip mo pa rin ba sila?" Malumanay na tanong ni Gabriel. Ngumiti si Andrea, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata, ang uri ng nangiti na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. "Hindi na, Gabriel. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ipinatawad ko ang lahat para sa sarili ko, para sa kapayapaan ko. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang dalhin sa bagong yugto ng buhay ko." Hinarap ni Andrea ang doktor. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, nakita niya ang hinaharap na matagal niyang pinangarap. Isang buhay na hindi nakabase sa yaman o titulo, kundi sa respeto, katapatan, at tunay na pagmamahal. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ninanamnam ang katahimikang hindi na kailangang basagin ng anumang paliwanag. Sa huling sandali ng araw,
Bago tuluyang lamunin ng dilim ang abot tanaw, nahanap ni Andrea ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga dokumento o sa mga kumpanyang pag-aari, kundi sa kakayahan ng isang tao na bumangon mula sa sarili niyang mga abo at piliing magmahal muli sa kabila ng lahat. Ang kwento ni Andrea ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal o sa isang madugong paghihiganti. Nagtapos ito sa isang malalim na paghinga, sa isang payapang puso, at sa isang pangakong ang bawat bukas ay kanya ng pag-aari. Ang bawat mantsa ng kape ay nabura na, at ang tanging natira ay ang dalisay na pag-asa na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon at sa piling ng tamang tao. Dito nagtatapos ang paglalakbay ng isang babaeng itinuring na basura, ngunit bumangon bilang isang dambuhalang patunay na ang dangal ay hindi kailanman matatabunan ng putik.